sa gaming phone ngayong taon. At ito ang Red Magic 10S Pro. Equipped lang naman ng overclock Snapdragon 8 Elite chip, pero ang tanong, dahil nga overclock version, mas mabilis ba tong uminit? Mas maganda ba tong overclock version kaysa sa regular Snapdragon 8 Elite? Maganda ba yung bagong version ng cooling system na Red Magic ngayon? Ano yung mga na-upgrades dito? At higit sa lahat, worth it ba talaga tong phone na to pagdating sa gaming? Yan at iba pang mga bagay ang pag-uusapan natin sa video na to. Kaya kung interesado ka, tara, pag-usapan natin. So, simulan natin pag-usapan yung build and design neto at magsimula tayo sa design. Pagdating dito, same pa rin ng Red Magic 10 Pro, halos walang pinagbago. Same looks, same design, same variant pa din, which is Dusk, Moonlight, and yung Nightfall variant neto. Boxy shape design pa rin, naka-flat screen and flat back, which is good dahil comfortable siyang hawakan, lalo na kapag usapang gaming or pagdating sa gaming position grip. I-plus pa natin yung zero camera bump design neto, mas lalo pang gumandang tingnan to. Hindi din pwedeng mawala sa design neto yung mga RGB lights dahil tatak na yan ng isang gaming phone and also ni Red Magic. And yes mga pare ko, present pa din dito yung mga settings na pwede natin gamitin para baguhin yung projection light at kung ano-ano pa ng mga RGB lights na to. Ang hindi ko lang talaga nagustuhan sa overall design ng phone na to yung pagiging glossy finish neto. Kaya kapitin pa rin talaga to ng fingerprint at saka ng smudges. Kaya mapapapunas method tayo dito if ever na gagamitin natin itong phone na to ng walang case. In terms of build naman, naka-glass front, aluminum frame, and glass back naman tayo dito. However, hindi nga lang nila na-indicate kung ano yung glass protection na ginamit nila sa front and back, pero for sure hindi to Corning Gorilla Glass dahil kung Corning Gorilla Glass to, in-emphasize na agad nila yan. For sure ibang klase or ibang brand to ng protection, so i-update ko na lang to sa comment section below at i-clarify ko to sa mga contacts natin. Ang maganda pa dito, meron na tong IP rating which is IP54 rating, unlike sa ibang Red Magic phone before na wala, dahil na din yan sa built-in fan na meron to. And speaking of built-in fan, present pa rin to sa Red Magic 10S Pro at meron pa rin tong 23,000 RPM max rotation speed. Syempre, hindi din pwedeng mawala yung ating shoulder trigger button dito at napaka-useful yan mga kapare ko sa mga shooting games, lalo na sa mga naka 4 finger style setup dyan, magugustuhan ninyo to. Ay nagit sa lahat, nandito pa rin yung pinakamamahal na 3.5mm audio jack ng mga gamers out there. Ngayon naman, pag-usapan natin yung display neto. Pagdating dito, halos the same lang ng Red Magic 10 Pro. Naka 6.85 inch AMOLED panel with 1.5K resolution display and mayroong smooth and very responsive na 144Hz refresh rate. Mabilis and responsive din yung ating built-in fingerprint dito. Mariread agad yung fingerprint mo. Itatouch mo lang. Manipis na rin yung bezels neto. Halos symmetrical na. Tanging yung chin part na lang yung medyo makapal. And actually, halos hindi natin yan mapapansin kung hindi natin papansinin. Hindi, joke lang. And dahil Red Magic phone to, and naka full display screen na rin po tayo dito, which is makikita natin ng buo yung display natin dahil naka under display yung ating selfie camera dito. And real talk lang mga kapare ko, sa tagal ko na nagko-cover ng mga Red Magic phone, ito yung part na nagugustuhan and at the same time, nitpicks ko pagdating sa mga Red Magic phone. Maganda naman talaga yung full display neto pagdating sa movie watching, social media, and also gaming. Walang distraction actually. Ang magiging distraction mo na lang yung mga butaw or mga bonak mong teammate. Yun lang. Pero pagdating sa display, no doubt about it, na-nail talaga ng Red Magic. Pero pagdating sa selfie camera neto, na-compromise din yan mga kapare ko. Makikita kasi natin yung pagiging soft and low detail ng mga selfies natin dito, lalo na sa low light, napaka-noisy ng photo, halatang halata. Pero mapapansin din natin na medyo meron silang konting improvement pagdating dito using software dahil more on AI processing sila dito. Sobrang tapang na AI processing to the point na mahalata mo kapag sinumin mo yung photo mo, yung mga watercolor effect dahil ginawa talaga nila lahat para mas mapaganda yung selfie camera natin through software. However, yung sensor din kasi na ginamit ay hindi ganun kagandahan, kaya bumabagsak din sila pagdating sa part na to. But at least napupull off nila tong mga gantong photos, which is para sa akin, medyo goods na. Pero pagdating sa video, yun talaga yung part na hindi ganun ka-acceptable pagdating sa phone na to. And this is one of the main reason kung bakit hindi ko magawang daily driver phone ang mga Red Magic phones dahil sa selfie camera neto. Ako kasi yung tao na mahilig makipag-calls or kaya mahilig makipag-video calls, may mga meetings ganyan. And pagdating sa quality ng camera neto, hindi ko siya talaga magagamit. Pero in overall, pagdating sa display part neto, na-nail talaga nila yan. Sinabi ko na naman kanina, wala na silang kinakailangan pang patunayan dito. Kung usapang anime watching, movie watching, goods na goods, isama pa natin na naka-wideband L1 na to, fresh from the box. At pagdating din sa kanyang dalawang dual stereo speaker, panalo din, buo and okay yung sound quality. Although medyo nakukulangan lang ako sa bass and also treble, pero meron naman tayong equalizer na pwedeng gamitin dito to enhance that part. So bahala na lang kayo sa customization.
presentation. But in overall, good sa akin kung ako yung tatanungin in terms of speaker preset. Ngayon naman, pag-usapan natin yung pinaka-main reason kung bakit tayo bibili ng isang Red Magic phone and also ng isang gaming phone, and yan, yung kanyang gaming capability part. Again, yung ginamit na chipset dito is the overclock Snapdragon 8 Elite chipset na tinatawag ni Red Magic na leading version. And gusto ko lang linawin para hindi kayo malito, yung mga non-S variant and yung mga S variant na nare-release na Red Magic every year, isa lang naman yung pinagkaiba nila. Yung isa gumagamit ng regular version ng flagship Snapdragon chipset na ginamit nila, and then yung isa naman is gumagamit ng overclock version or mas improved na version ng chipset na na-release that year. And merong slightly improvement pagdating sa thermals. Anyway, ito naman yung specs ng Snapdragon 8 Elite leading version. Pagdating sa kanyang CPU, meron tayo ditong 4.71 GHz which is bump up yan from 4.32 GHz ng regular Snapdragon 8 Elite. Pagdating naman sa GPU, from 1100 MHz frequency, naging 1200 MHz naman pagdating dito sa ating leading version. And to be honest, konti lang yung binump na upgrade nito from its previous Snapdragon 8 Elite regular version. Actually, nag-translate din yan sa ating benchmark testing dahil nakakuha lang tayo dito ng significant jump pagdating sa performance. Nakakuha tayo dito ng 2.7 plus or almost 2.8 million Antutu benchmark score from 2.7 flat na Antutu benchmark score sa Red Magic 10 Pro. And then, nakakuha din tayo dito ng solid performance pagdating sa ating Wildlife Extreme Stress Test. And nakakuha tayo dito ng 7,000 plus best loop score and then 5,000 plus or almost 6,000 na lower loop score, which is nice at pinapakita lang neto na hindi siya basta-basta magta-thermal throttling. Ibig sabihin neto, consistent to pagdating sa mga heavy load, wala tayong maiging problema. Ganun pa man, benchmark testing pa rin itong ginawa natin at the end of the day, talagang masasagad yun yung performance ng phone natin. Kaya ngayon, isa lang natin siya sa pinaka-field kung saan talaga siya gagamitin, which is gaming. Una namin itong sinalang sa Genshin Impact. At nga pala, present pa rin sa phone na to yung dedicated chip natin, which is the Red Core R3. And ito yung dedicated chip na responsible sa mga gaming features na meron sa phone na to, which is kagaya ng game interpolation, visual enhancement, at kung ano-ano pang mga gaming features na available sa phone na to. Ngayon, isa pa sa pinagmamalaki na Red Magic sa phone na to is yung improved cooling system daw nila pagdating dito. Kaya, itetest natin kung totoo nga ba talaga. Yung una namin ginawa dito, naglaro kami ng Genshin Impact, sinagad namin yung settings, highest graphics preset, and then 60 FPS combo. And then, inactivate namin dito yung kanyang frame rate interpolation feature na alam naman natin na mas makakapagpainit ng phone na to. Nilaro namin to sa loob ng 30 minutes at ito yung mga naging resulta. Nakakuha tayo dito ng 120 FPS at napaka-smooth na gameplay. Kitang-kita nyo naman, halos hindi yan bumaba mga kapare ko, nag-maintain niya ng 120 FPS. And pagdating sa naging gaming performance ng phone na to sa Genshin Impact using game interpolation, solid na solid dahil nakakuha tayo dito ng consistent 120 to 121 FPS at never itong bumaba ng below sa 119 FPS mga kapare ko. All throughout the video, minonitor namin yan, hindi talaga siya bumaba at napaka-solid ng performance niya dahil maintain yung nakuha nating FPS dito. So parang binibasic niya lang dito yung Genshin Impact. And then sa loob ng 30 minutes ng paglalaro with game interpolation, nakakuha kami dito ng 44 to 45 degrees Celsius, which is para sa akin is not bad dahil after to ng 30 minutes using game interpolation feature, pero pagdating sa ating Red Magic 10 Pro before, literally na 15 minutes lang, pumalo agad to ng 45 degree Celsius. So dito, mas masasabi ko medyo okay yung temperature niya, but the same pa rin napapalo dun sa peak temperature natin. And then, after namin mag-check ng temperature, sinalang agad namin ulit yung Genshin Impact, turn off lang namin yung frame rate interpolation, and then good to go na ulit. Naglaro kami dito. And then dito, sa normal settings, nakakuha din tayo ng solid FPS dahil pumapalo to ng 60 FPS, consistent and maintain kapare ko. Same lang din with game interpolation. Hindi siya bumaba ng below 60. Kaya meron mang game interpolation or wala, consistent at sisiw lang yung Genshin Impact dito. Kung ako yung tatanungin. And then, after again ng 30 minutes ng paglalaro in normal settings without frame rate interpolation, nakakuha naman tayo dito ng mas mababang temperature ng 42 to 44 degree Celsius. Naglaro din kami dito ng mga MOBA games, Wild Rift, MLBB at saka HOK. At pagdating sa naging gameplay natin dito, hindi ko na kinakailangan pang explain dahil masyadong overkill itong Red Magic 10S Pro pagdating sa mga game na to. Nakakuha tayo ng solid and maintaining 120 FPS sa tatlong MOBA games na to, and for sure sa ibang mga MOBA games, ganun din yung magiging performance nito. And then, masasabi ko rin na optimize itong 8 Elite sa mga
game na to dahil nakakuha tayo ng maximum settings, which is not bad. Ganun din yung scenario dito sa CODM, max out settings lang ulit, extreme frame rate, and then medium graphics, no problem. Pagdating sa MP mode, first time ko lang itong na-experience sa Call of Duty Mobile, nakakuha tayo ng 144 to 45 FPS, solid na solid. Pagdating naman sa VR mode, naka 120 FPS tayo dito. Pinapakita nito na basic lang to pagdating sa Red Magic 10S Pro. Kaya kung CODM player ka, walang ka problema pagdating dito sa CODM, maganda yung response time sa screen, talagang may enjoy nyo to. Ngayon naman, pagdating sa thermal na nakuha natin dito, nakita nyo naman yung nakuha nating temperature pagdating sa Genshin Impact, quite okay kung ako yung tatanungin. Ganun din yung nakuha nating temperature pagdating sa mga MOBA game, naglalaro lang ng 38 to 43 degrees Celsius. It depends sa game na lalaroin mo at saka sa settings, and syempre sa tagal. Pagdating naman sa CODM, nakakuha din tayo dito ng 43 degrees Celsius, which is not bad para sa 2 games sa paglalaro pagdating sa MP and also VR. Goods na yan. Ngayon, yung feedback ko sa thermal neto is quite the same lang sa Red Magic 10 Pro. Although sinasabi ni Red Magic na improve or mas in-improve nila yung liquid metal nila, which is tinawag nila na liquid metal 2.0. Actually, base of paper, improve naman talaga. Dahil kung makikita natin dito sa diagram nila from Red Magic 10 Pro na nakalagay lang sa may bent part yung ating liquid metal, ngayon nilagay na nila to sa mismong ibabaw ng chipset natin. So para sa mga hindi nakakaalam, ginagamit na po itong gantong klase ng cooling system sa mga